Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po muna kayong pasalamatan para sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. Naway patuloy niyo po kaming suportahan sa pamamagitan ng pakikinig pa sa aming mga future stories. At kung bago ka pa lamang po sa aming channel, nais po namin kayong anyayahan na mag-subscribe, mag-like, mag-share at makinig ng aming mga istorya. Maraming salamat po. Magandang gabi, Kuya Jovi. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Janice. Nais ko lang ibahagi ang pinaka nakakatakot na karanasan ng buhay ko. Isa akong nurse na naka-assign sa Iloilo ngayon, pero ako'y tubong Calbayog, Samar. Taong 2018 nang mangyari ito. Isang gabi ng Oktubre na hindi ko kailanman malilimutan. Galing ako noon sa night shift at napagdesisyunan kong umuwi sa probinsya para magpahinga. Sumakay ako ng huling biyahe papuntang Calbayog. Sa loob ng lumang jeep, 6 lang kami. Isang matandang babae, 2 magsing irog, isang lalaking natutulog, at ako. Sa kalagitnaan ng biyahe, biglang umambon. Maya-maya pa'y bumalot ang makapal na hamog sa kalsada. Biglang huminto ang jeep. Walang kalsadang harang. Walang sira sa makina pero yung driver biglang bumaba. Tumingin sa gubat at mahina niyang bulong. Dumating na tayo. Lumingon ako sa paligid. Walang barangay, walang ilaw. Pero sa di kalayuan, may lungsod. Oo, isang syudad na tila modernong Maynila. May matataas na gusali, maliwanag, at may tunog ng buhay. Pero, paano? Sa gitna ng kagubatan, yun ang unang beses kong makita ang biringan. Bago ang gabing iyon, may matagal na akong iniisip. Ang pagkawala ng matalik kong kaibigang si Lara. 3 buwan bago ang biyahe ko, nagbakasyon kami ni Lara sa isang baryo sa Calbayog. Malapit ito sa bundok at sa isang ilog na hindi pinupuntahan ng marami. Tahimik ang lugar pero may kakaiba. Laging malamig kahit tag-init. Laging may pakiramdam na may nakatingin. Isang gabi, habang nag-iinuman kami sa ilog, bigla siyang tumayo. Naririnig mo yon, Janice? Tinatawag niya ako. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Pero paglingon ko, wala na siya. Hanggang ngayon, hindi siya natagpuan. Parang nilamon ng lupa. Pagkalipas ng 3 buwan, dahil sa pagkawala niya, bumalik ako sa lugar kung saan siya nawala. Ako lang mag-isa. Naglakad ako papasok sa kakahuyan. Dala lang ang flashlight at mga lumang litrato namin ni Lara. Habang lumalalim ang gabi, nakarinig ako ng bulong. Janice, halika na. At sa harap ko, nakita ko siya. Si Lara, nakatayo sa gitna ng mga puno, pero hindi na siya ang dating Lara. Wala siyang anino, maputla ang balat, at sa likod niya, may lungsod. Hindi ko siya masundan. Umatras ako at tumakbo. Nang linggunin ko siyang muli, wala na siya. Ngayon, balikan natin ang jeep. Nasa harap ko na ang syudad. Ang sabi ng driver, kung may nawawala sa'yo, baka andito na siya. At nang tingnan ko ang paligid, wala na ang ibang pasahero. Ako na lang. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero bumaba ako. Nilapitan ko ang lungsod. Habang lumalakad ako, napansin kong lahat ng tao sa syudad ay perpekto, magaganda, matangkad, halos walang galos. Pero may mali. Hindi sila lumilingon, hindi sila humihinga.
At higit sa lahat, wala silang anino. Bigla akong may narinig na sigaw. Janice. Tumigil ako. Tumakbo ako papasok sa isang gusali at doon ko siya nakita. Si Lara. Nakaupo, nakangiti. Dito ako ngayon. Masaya ako dito. Walang sakit, walang gutom. Halika na. Pero ramdam ko sa puso ko, may kulang. Wala siyang emosyon. Parang nilalang na lang siya ng lungsod. May isang matandang lalaki na lumapit sa amin. Nakaitim siya. Sabi niya, "Maari mo siyang ibalik, pero kailangan ng kapalit." Kapalit? Tanong ko. Isa pang kaluluwa, isa pang tao. O, ikaw. Nanlumo ako. Umiiyak ako sa harap nila. Gusto kong bumalik si Lara, pero hindi ko kayang isuko ang iba. Wala akong pipiliin, sabi ko. Biglang nagdilim ang paligid. Nawalan ako ng malay. Nagising akong mag-isa, nasa gitna ng kalsada. Araw na. Wala na ang syudad. Wala na ang jeep. Ang cellphone ko, patay. Pero may isang bagong contact. Lara, Biringan. Hanggang ngayon, hindi ko siya mabura. At minsan, tuwing hating gabi, nakakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Janice, huwag kang aalis dyan. Parating na kami. Kaya sa lahat ng nakikinig, kung may nawawala sa inyo, huwag nyo silang hanapin sa mga lugar na hindi para sa atin. Hindi lahat ng nawala ay kailangang mabawi. Dahil minsan, ang mga lungsod na sobrang ganda ay mga kulungan pala ng kaluluwa. At kung sakaling isang gabi ay mapadaan kayo sa Kalbayog at may humintong jeep at may driver na nagsabing, "Dumating na tayo," wag na wag kayong bababa. Ako si Janice at ito ang kwento ng kaibigan kong hindi na kailanman bumalik. Isang kwentong hindi malilimutan. Mula kay Janice at isang paalala, hindi lahat ng nawawala ay gustong matagpuan. At hindi lahat ng syudad ay dapat puntahan. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad, sapagkat sa bawat ulap may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad, baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.